Meron pong isang binatang lalaki na nag-apply po ng trabaho sa isang telegraph station noong 1900. Sino po dito nakaabot ng telegrama? Meron pong ilan. Okay? At ang ginagamit po nila para ma-send yung mga mensahe sa malalayong lugar bago po yung text message at email o yung mga SMS ay sa pamamagitan po ng Morse code. So pumasok po siya dun sa opisina niya at sa opisina yon para po mag-apply. At yung opisina pagpasok niya napakaingay. Bakit? Dahil meron pong tunog ng nagsisend ng mga Morse code dahil sa mga makina nandoon. So nakita niya dun sa instruction sa pintuan na yung mga aplikante ay dapat maghintay hanggang sa sila ay tawagin. So siya ay naupo doon. Yung ibang mga aplikante ay nagbubulungan. Kanina pa tayo nandito, hindi pa tayo tinatawag. Mamaya-maya tumayo yung binatang iyon at siya ay pumasok doon sa opisina. At paglabas niya, siya ay lumabas na tanggap na siya doon sa trabahong kanyang ina-applyan. Now, nagtaka ngayon yung mga ibang naghihintay na aplikante. Sabi niya, bakit kapapasok lang niya ay pumasok na agad siya doon? Di ba nakalagay doon, wait until you are called? Pero lumabas yung manager at ang sabi ay ganito, the whole time the Morse code was tapping out, if you understand this message, come in now. So narinig at naunawaan ito nung binata, kaya pumasok siya doon sa opisina at nakuha niya ang trabaho. Ang sabi ng manager, he was the only one that was listening. So yung skill na kinakailangan ay tinetesting na pala sa kanila. Hindi nila namamalayan. Pero ngayong umagang ito, ang Diyos din ay may panawagan sa bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, tinatawag ka ni Lord. Okay? Ano yung panawagan ng Lord sa atin? Ang unang panawagan ng Lord sa atin ay tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng panunumbalik sa Kanya. God is first of all calling us to come back to Him. Dahil sa kasalanan, nawalay tayo sa Panginoon. But God is calling us back to Him, to be part of His family, to be part of His kingdom. At pangalawa, ang pangalawang panawagan ng Panginoon sa atin is to carry the mission forward. Okay? Tayo ay tinawag para mag-serve sa Panginoon. Sabi mo, una, save. Pangalawa, serve. We are called to be saved and we have been called to serve. So the title of our message this morning is on the second calling of God. Okay? Carrying the mission forward. Continuing the work of Christ. Now, katulad po ng mga aplikante dun sa kwartong iyon, maraming mga mananampalataya ang nakaupo lang sa sidelines. Ibig sabihin ay hindi sila nagre-respond dun sa call ng Panginoon. You know what? Every time you go to church, every time you read the Bible, every time you attend a Bible study, it's not just a call to be blessed by God, but it is a call for us to step out into the mission field and serve the Lord. And so, hindi po tayo dapat nasa sidelines. We are not just spectators na katulad sa isang basketball, di ba? Yung mga tao sa paligid. O minsan tayo, nanonood tayo ay spectators. Pero tayo po ay actually kabahagi dun sa playing field. Sabi ng verse na binasa po natin, the harvest is plentiful, but the workers are few. So ask, pray the Lord of the harvest to send more laborers into the harvest field. So makikita natin that God is calling people to action. God is calling believers to be part of the laborers who would do the harvest. Now si Jesus po ay hindi lamang po nagsalita o nagbahagi tungkol po sa harvest. He was walking into the field. He was in the fields and preaching the gospel. Yan po makikita natin sa Matthew chapter 9 na si Jesus ay may malalim na concern dun sa mga naliligaw, napapalayo sa Panginoon at tinatawag niya po tayo na kanyang mga lingkod to engage in the work of the harvest. So ito pong passage na ito ay nagbabahagi po ng tatlong mahalagang mga hakbang or three essential steps into continuing the mission.
recognizing the mission field, developing a heart of compassion, and stepping into the work. Yan po ang tatlong mahalagang bahagi na unang-unang makikita natin sa ating Panginoong Yesus, and we should also apply in our lives. So una po, tingnan natin itong unang bahagi, recognizing the mission field. Now, lahat po ng mga great mission, it begins with awareness. Kaya po, our church has this once a year na missions emphasis. At ang sabi nga po ni Bishop nung Friday ay dapat hindi lang once a year, dapat every quarter. Meron tayong church-wide na ganito. Why? Because it brings awareness. Nabibigyan po tayo ng kaunawaan na napakahalaga nitong pag-abot sa mga kaluluwa at bawat isa po sa atin ay may bahagi dito. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka dito. Okay? Kasama tayo dito. Hindi lang tayo tagatanggap ng blessing, kundi tayo po ay daluyan ng pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Amen. And so, kung wala tayong recognition dun sa pangangailangan, ay hindi po tayo magre-respond dito. You see, si Jesus po ay hindi po naghintay na yung mga tao ay lumapit sa Kanya. What does the Bible say? He went to every city and village. He went to where the people were. He went to them. He walked into those towns and villages, and ano pong ginawa niya? Hindi lamang po siya nag-pray. Sabi doon, He met the people where they were. At siya po ay nag-minister sa kanila pong mga pangangailangan. So ano pong sinasabi nito sa atin? Likewise, tayo rin po, kailangan po natin buksan ang ating pong isipan at ang ating pong paningin at makita po natin na ang mission field ay nasa paligid natin. Maaari nga hindi kayo makasama kala Pastor June to go to the provinces. Maaari hindi tayo makasama lahat kay Bishop na pumunta sa mga isla o maaaring pumunta sa ibang bansa. Pero meron pong mission field sa ating pong kapaligiran. Bakit po mahalaga ito? Because the truth is, our God is a missionary God. Yan po ang bibigyan natin ng emphasis ngayong April. Sa pagparito ng ating Panginoong Yesus, siya po ay naparito with a mission. Hindi po si Jesus nagbakasyon dito. He lived to die for you and for me. At yan po ang mahalagang katotohanan na makikita po natin. Our God is a missionary God. Sa simula pa lang ay meron pong pagnanais ang Diyos na tayo ay iligtas at ibalik muli sa tamang relasyon sa Kanya. Yan ang makikita natin sa ministry ng ating Panginoong Yesus. His ministry reflects the heart of the Father to reach out to the lost. Now, dito ay makikita natin that Jesus was traveling throughout Galilee. Ito po ay binubuo ng mga tao that were Jews and were Gentiles. They were living under the Roman rule. At isa po sa mga bagay na pabigat sa kanilang buhay ay yung mga taxes ng mga Romans. Okay? Makikita nyo si Jesus nagbayad ng tax. Saan niya po kinuha? May isang pagkakataon, di ba? Sinabi niya kay Pedro, kumuha ka ng isang isda doon. At doon sa isda, nakita ni Pedro na may silver coin at yun ang kanyang binayad. Diba? Nagbayad si Jesus ng tax. Okay? Because that was the law. It shows us that they were being taxed heavily. Isa lang po yan sa kanila burden. But they were also burdened spiritually. Meron po silang mga religious leaders, yung mga Pharisees at mga Sadducees. Sila po yung mga religious leaders that were supposed to point them to God. Pero sa halip ay binapatawan sila ng mga batas na nagbibigay ng pabigat sa kanila. So marami pong challenges at hamon ang hardships at ang kanilang pinagdadaanan which brought uncertainty in their lives. Pero dito po sa verse na ito ay binibigyan po tayo ng summary ng ministry ni Jesus. Ano pong ginawa ni Jesus? He was teaching, He was preaching, and He was healing. Yung mga religious leaders ay nagbibigay ng mabigat na dalahin sa mga tao dahil sa mga rules sa kanilang pinapataw. But Jesus ministered to the spiritual and physical needs.
Nasa John 4:35, ang sabi dito, "Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already ripe, white for the harvest." Kaya, nandito si Jesus, na nagbibigay po ng paalala sa atin, na yung mission field ay nasa atin pong paligid lamang. Hindi mo na kailangang lumayo. Maaaring kailangan mo lang tumawid ng kabilang cubicle. Kailangan mo lang tumawid ng kabilang ng kalye para i-minister ang mga tao, maministeran ang mga tao sa iyong paligid. Open your eyes. Sabi mo sa katabi mo, buksan mo yung mata mo. Okay. Tutulog na kailangan buksan. Okay. Open your eyes at tingnan mo yung pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Now, siguro kaya yung kaopisina mo, laging mainit yung ulo dahil may maraming iniisip, maraming bigatin sa buhay. Baka kailangan mong kamustahin at ipag-pray. Diba? Yung boss mo na naguguluhan, kaya pala napakalupit. Dahil ang dami ding hamon na pinagdadaanan sa buhay. Baka pwede mo ring ipag-pray. Yung kapitbahay mo na ibang buhay ng ibang tao, yung pinapakialaman. Kasi dinidistract niya yung sarili niya dun sa mga sariling problema niya sa buhay. Meron na palang bagong meron na palang bagong tawag doon. Alam niyo po ba yung bagong tawag sa chismis? Social tea. Kagabi ko lang nalaman. Meron pala social tea. So, kaya pala iba na yung pinag-uusapan kasi gusto niya i-distract yung sarili niya doon sa kanyang mga sariling problema. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi yung mga tao may kanya-kanya mga bigatin sa ating pong buhay. Pastor, ako rin may sariling problema. Alam ko na meron kang sariling problema. Pero anong sabi ng Biblia? Dahil ikaw ay may relasyon sa iyong Ama sa Langit, you can cast your burdens upon Him because He cares for you. So that you can also care for others. So, tandaan po natin, open our eyes to the spiritual needs of people around us. Because missions is not just for the missionaries. They are for every believer. Amen. Para sa iyo at para sa akin. Let us look for ways to share Christ in our daily life. Meron po isang lalaki na nagpe-pray, Lord, gusto ko mag-serve sa iyo. Pakita mo naman sa akin kung saan ako pwede mag-serve at kung paano ako pwedeng mag-serve. Naglalakad siya, natalisod siya dun sa bakuran nung kanyang kapitbahay. Kasi sira pala yung bakod. At nakita siya nung kanyang kapitbahay, sabi niya, matagal ko nang gustong gawin yan Pero hindi ko magawa kasi kailangan ko ng tulong. Now, anong ibig sabihin nito? The mission field is often closer than we think. We often look at missions and we think that it is about going outside the city or going outside the country. But the mission field is around you. Let us open our eyes and recognize the mission field. Now, maaaring iniisip mo habang pinapakinggan mo to, nasan ba yung mission field ko? Now, when Jesus told His disciples to go and make disciples, ang sabi niya, you will be my witnesses in Jerusalem. Jerusalem is the place that is around you. Your family, kung hindi pa sila mananampalataya, yung mga mahal mo sa buhay. Pangalawa, Jerusalem, Judea and Samaria, yung mga tao na hindi mo kamag-anak pero malalapit sa iyo. Maaaring ito ay kaopisina mo, kaibigan mo, ano pa, boss mo, yung mga taong madalas mong nakakasalumuha na malapit-lapit sa iyo. And there is the ends of the earth. Ito na yung mga tao na maaaring hindi mo man kilala personally, pero nakakasabay mo sa araw-araw. Mga nasa paligid mo, nasa barangay mo, mga nakakasabay mo sa commute, papasok sa opisina o sa trabaho, o maaaring mga tao na dinadala ng Diyos sa iyo. Maaaring ito yung Grab, maaaring yung angkas. Okay? Ito ay hindi mo na kailangan lumayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo na kailangan lumayo. Okay? Nandyan ang mga tao sa paligid mo na nangangailangan sa ating Panginoong Jesus. Amen?
Hallelujah. Ang sabi po ni Hudson Taylor, God's work done in God's ways. God's way will never lack God's supply. So ang mga pagsunod natin sa Diyos ay hindi kinakailangan maging magastos. Okay? Alam ko missions is expensive, and that's why we are giving to missions, at sinasabi ng ating pong pastor that it is expensive. Pero may mga pagkakataon na hindi mo na kailangang lumayo dahil ang mga taong nangangailangan kay Jesus ay nasa paligid mo na. Amen? Alam ko, may nilalagay ang puso, sa inyong puso ang Diyos kayo ng mga tao na nangangailangan kay Jesus. Don't just be content with just receiving the blessing. Know that the mission is all around you and you are blessed to be a blessing. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, na kailangan po nating maunawaan so that we can continue the mission is to develop a heart of compassion. Develop a heart of compassion. Yan po ang makikita natin sa verse 36. Now, recognizing the mission field is not enough. We must respond with compassion. Sa verse 36 ay makikita po natin that Jesus did not just see the crowds. Nakita niya ang pangangailangan ng bawat isang individual. Hindi lang niya in-acknowledge ang kanilang struggles, yung kanilang pinagdadaanan, but He also felt their pain. Because true mission begins when our hearts are moved like His. Sabi po dito, but when He saw the multitudes, He was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos, ang pundasyon, ang dahilan kung bakit tayo nagmi-mission. True missions is not about duty, but about us reflecting the love of Christ. Dahil kung wala po ang pag-ibig, ang ating pong efforts ay walang saysay. Now, yung mga tao nung panahong iyon ay, sabi ko nga po kanina, they were under religious oppressions. Yung mga Pharisees were imposing strict laws, pero they were failing to provide true spiritual leadership. Instead of pointing people to God, ay nagbigay po ito ng mabigat na dalangin sa mga tao. Pero si Jesus ay pumasok sa larawan, and he is described here as a person having compassion for the people. Ano pong ibig sabihin ng compassion? It is a deep, gut-wrenching empathy. Now, naunawaan niya po yung kanilang pinagdadaanan. Hindi lamang po niya nakita yung kanilang mga struggles, pero naramdaman niya ang kanilang mga dalahin. At meron po, ito po ang nagudyok sa kanya para gumawa ng paraan. No? Sabi mo sa katabi mo, ramdam tayo ni Lord. Alam ni Lord yung iyong pinagdadaanan, alam niya yung iyong pain. Alam niya yung bigatin na dinudulot ng kasalanan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sabi nga po sa Lamentations 3:22-23, through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Sino po dito ang nagagalak dahil nahabag sa kanila ang Panginoon? Amen. Ang dami nating pagkakasala, ang dami nating atraso sa Diyos, di ba? Pero nahabag ang Diyos sa atin, ang kanyang habag ay bago araw-araw. Kaya si Apostol Pablo, ganun na lamang yung kanyang pagnanais na dali ng mabuting balita hanggang sa kanyang maabot, kanyang makakaya. Ang sabi niya dito, anong nag-uudyok sa kanya? For the love of Christ compels us. Ito ang nag-uudyok para ating abutin ang mga tao sa ating pong kapaligiran. Ating abutin ang mga taong nasa laylayan. Abutin ang mga tao na nangangailangan ng mabuting balita. Kung wala po tayong compassion sa mga naliligaw na palayo sa Panginoon, we won't act. Alam niyo po, kung meron man tayong deserve sa ating pong buhay, yan po ay kamatayan. We deserve death because of sin. Mind you, yung kasalanan po natin ay hindi po maliit na bagay sa Diyos. Ang sabi ng Bible, di ba, kay Adan, if you eat of that fruit, you will surely die. Because rebellion brings death. Sin brings death.
Kaya hindi po maliit na bagay ang ating pong pagkakasala sa Panginoon. Dahil ito po'y pagrebelde, pagtalikod sa kalooban ng Panginoon dahil pinipili po natin ang ating sariling landas. Pero Jesus had compassion on us. God had compassion on us. Kaya po anong kailangan po natin gawin? Dahil naranasan po natin ang habag ng Panginoon, let us also have the same compassion for others. Pray for a heart like Jesus. A heart that breaks for the unsaved. Di ba meron pong awitin na Hosanna? Di ba inaawit natin yan minsan? Ang isa pong linya doon sa bridge doon ay, break my heart for what breaks yours. Open up my eyes for your kingdom's cause. Diba? Na yung ating pong puso ay magkaroon po ng puwang para po sa mga nangangailangan sa Diyos. Hallelujah. Kaya po, nandun yung pag-ibig. Okay? Sabi nga po ni Amy Carmichael, you can give without loving, but you cannot love without giving. So binibigay po natin yung ating pong oras, yung ating lakas, yung ating pong mga resources para abutin ang mga taong napapalayo sa Diyos. Because our heart breaks for them. Why? Because God's heart is broken for these people. That's why He acted. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan at bigyan tayo ng bagong pag-asa, ng bagong buhay, ng bagong puso. Dahil kung wala si Kristo, wala tayong patutunguhan kundi kapahamakan. Pero purihin ang Diyos, siya ay nahabag sa bawat isa sa atin at tayo ay may bagong buhay at buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah! So, ano pong nag-uudyok sa atin? Ang pag-ibig ng Diyos. Sino po ditong naranasan ng pag-ibig ni Jesus? Amen. Dahil naranasan mo yan, meron kang ibabahagi sa kanila. Dahil naranasan mo ang habag ng Diyos, maaari mo ring iparanas ang habag mo sa mga taong ito. Dahil naranasan mo ang biyaya ng Diyos, maaari mong ipahayag ang biyaya ng Diyos sa buhay ng iba. Pangatlo at huli, ano pa ang kinakailangan so that we can continue and carry on the mission? Okay? Recognizing the need and feeling compassion must lead to action. Pakisabi nga, action. Ito'y pagkilos. Jesus declared that the harvest is plentiful, pero ano sabi niya? Ang dami na nga anihin. Ready na. Ripe for the harvest. Ripe for the harvest. But the workers are few. Ngayon, tanungin ko po kayo, ano pong mangyayari sa ani kung hindi po ito maaani? Mabubulok. Sabi mo, sayang. Sayang. Okay? So marami na pong handa. Nakita na po natin yung mga tao ay handa na sa salita ng Diyos at handa na tanggapin si Jesus. And there are people who are in need. The need is great and you and I must answer the call. Kaya sabi ni Jesus, He said to the disciples, the harvest is surely plentiful but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest field. So urgent po ang missions, kinakailangan na ito. Ready na po ang ani. But God is calling His people to be co-laborers with Him according to the Apostle Paul in 1 Corinthians 3 verse 9. And if we don't step in, kung hindi po tayo gagawa ng hakbang, souls may be lost. So the mission continues. Dito makikita natin yung salita ng ating Panginoong Hesus na hindi lamang po ito para sa kanyang mga disipulo. It is for every generation. The need for workers is still urgent even until today. Tumingin po tayo sa ating pong paligid, maraming taong nawawalan ng pag-asa, nawawalan po ng pag-asa sa magandang kinabukasan. Bakit? Dahil hindi po nila kilala ang Diyos. Kailangan nila ang Panginoong Hesus. Kailangan nila ang mabuting balita na merong mabuti, na magandang kinabukasan kay Kristo, na may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Jesus sa mga disciples niya, pray to the Lord of the harvest. You pray for workers. Pero alam niyo po ba, kadalasan yung mga nagpe-pray,
na magkaroon ng magpadala ng mga workers ay nagiging workers din sila. Nagiging laborers din sila. So we must not only pray, but be willing to go. Sabi mo sa katabi mo, be willing to go. Okay? Sa Isaiah chapter 6 verse 8, there was a vision that was given to Isaiah. And it was a time of disunity and discord. Binagpe-pray natin yan, di ba? Bakit walang hari? Namatay si King Uzziah. So si Isaiah ay binigyan ng vision ng Panginoon. And he saw the throne of God. So nakita niya yung kagandahan ng trono ng Panginoon. Nakita niya that even though people in this earth the things in this earth are not in order, and there seem to be uncertainty, God is still on the throne. Amen? At hindi hayaan ng Diyos na ang mga bagay sa mundo ay malagay sa alanganin. Kaya, ang Diyos ay tumatawag, nagbigay ng panawagan sa Kanya sa verse 8. Sabi niya dito, "Whom shall I send? And who will go for us?" There is a constant call for people who will be willing to go and do the work of the Lord. There's an urgent call for people to preach the gospel. Sabi ni Apostle Paul, "How shall they hear without a preacher?" Paano nila maralaman yung mabuting balita kung walang magpapahayag sa kanila? Pastor, hindi ako gifted na mag-preach, na tumayo sa harap ng maraming tao. Naintindihan ko yon. Pero hindi mo naman kailangang tumayo sa entablado na katulad ng ganito eh. Meron kang sariling entablado na binigay ng Diyos sa'yo. Diba? Maaaring one-on-one. May kilala akong preacher, sabi niya, hindi ako mahusay doon sa group discipleship eh. Mas mahusay ako sa one-on-one. Okay lang din yun. Kung yan yung gift na binigay sa inyo ng Diyos. Diba? But each one of us is being called by God to share the gospel. Each one of us, kung ikaw ay nakatanggap ng pag-asa na nagmumula sa Diyos, ikaw ay tinawag ng Panginoon na magpahayag ng mabuting balita. Ang sabi po ni William Carey, expect great things from God and attempt great things for God. Step out. Be willing to go. So missions involves going, giving, and praying. Ito man ay sa isang local outreach, ito man ay sa global missions, o sa pagbibigay ng financial support, bawat isang mananampalataya ay may bahagi sa pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, may bahagi ka. Okay? Paglabas mo mamaya sa lugar na ito, hindi ka lang tumatanggap ng pagpapala, tumatanggap ka rin ng hamon. You can start responding later. Pwede mong kausapin yung mga tao dyan sa labas. Pwede mong kausapin yung mahal sa buhay. Pag uwi mo ng bahay, bukas, pwede mong kausapin yung iyong katrabaho. But whoever that is, they are ripe for the harvest. And missions is urgent. Kinakailangan na ito. See, the missions is ongoing. Nakita ni Jesus yung kanilang pangangailangan. He felt the burden and He took action. Ganyan din yung dapat nating gawin. We should do the same. It is not just a one-time event. It is a lifelong calling. The Great Commission continues through us. We're not just recipients of God's blessings. We are called to be a channel of His blessings to others. Tapos nais kitang tanungin, ano ang mga pangangailangan ng mga tao sa paligid mo, whether it is physical or spiritual, na madalas mong na-overlook? Ano yung nararamdaman mo sa iyong puso kapag may nakikita kang tao na nawawalan ng pag-asa o nawawalan ng saysay yung kanilang buhay? Is your heart breaking for the lost just like Jesus? Paano ka makaka-participate doon sa pagpapatuloy ng missions?
Maaring mag-pray ka. Maaring magbigay ka. Maaring tumugon ka sa panawagan ng Panginoon and go to the mission field. Pero anuman ang iyong bahagi, ito ay napakahalagang gawin mo na ngayon. The missions did not end with Jesus or the early church. It is our turn to step into the field and continue the work. Whether across the street, whether across the world, the harvest is ready. The question is, will you go? Will you go today? Will you go later? Will you go tomorrow? Will you go?